Ano ang maaaring ikagulat natin 50 o 20 taon na ang nakalipas? Tulad ng kolonisasyon ng Mars, pagpapalaki ng artipisyal na organo at mga sasakyang walang driver. Ngayon, may balita kaming tiyak na ikagugulat pa rin ng mga modernong tao. Ilang dekada lang ang nakaraan, ituturing pa itong parang sipi mula sa isang siyensyang piksyon na nobela. Kaya malamang, tayo ay nabubuhay sa loob ng isang itim na butas. At sa napakalaking bula na ito, katabi natin ang mga Dyson Sphere na itinayo ng mga napakaunlad na sibilisasyon. Ano sa tingin mo sa ganitong twist? Ang mga itim na butas ay nakakatakot at hindi pa ganap na napag-aaralan. Parang pira-piraso lang ang alam natin at sinusubukan itong buuin para makita ang kabuuang larawan. Sa totoo lang, ang alam lang natin sa mga itim na butas ay ang kanilang panganib. Ang mga mahiwagang madidilim na lagusan ay napakabibigat na mga bagay na literal na bumagsak sa mismong tela ng kalawakan at labis na pinapaliw ito. Ang ikalawang kosmikong bilis o ang bilis ng pagtakas sa kaso ng mga itim na butas ay mas mataas kaysa sa bilis ng liwanag. Ibig sabihin, kahit ang mga foton ng liwanag ay hindi kayang makalabas sa event horizon, ang tinatawag na guhit na kapag nalampasan mo ay wala nang balikan. Pero paano nga ba napunta ang daigdig sa isang itim na butas? Kung ipagpapalagay na tama ang teorya, gaya ng ginawa ng mga pisiko mula sa Universidad ng Rhode Island, agad na lumalabas ang pagiging absurd ng ganitong senaryo. Sobrang bigat ng mga itim na butas, kaya nilang baluktutin at baguhin ang hugis ng malalaking bituin. Dahan-dahang hinihila ang mga ito, papasok sa kanilang nakamamatay na yakap. Mga bagay. Huwag din nating kalimutan ang spaghettification na nararanasan ng mga bagay na hinihigop ng itim na butas. Kung malagpasan pa rin ng daigdig ang pagsubok, mapupunta ito sa lugar ng matinding singularidad. Sa ganitong mga kondisyon, ang ating planeta ay magiging isang napakaliit na bagay na may napakataas na densidad kung saan kahit sa teorya ay hindi maaaring umusbong ang buhay sa ibabaw nito. Kaya naman, ang teorya na minsang inagaw ng isang itim na butas ang daigdig ay hindi dapat isaalang-alang. Sinasabi ng sentido komun na dapat itong ibasura. Mayroon bang mga alternatibong hypothesis? Oo, at isa sa mga ito ay nagsasabing, ang ating planeta ay orihinal na nabuo sa loob ng isang itim na halimaw. Maghanda kayo, dahil susubukan nating yugin ang pundasyon ng mga astropisikal na pananaw na siyang batayan ng astronomiya. Ang hipotesis ay inilabas ng mga pisiko mula sa nabanggit na universidad. Ganito ang tunog nito. Ang malaking pagsabog ay isang sumabog na singularidad ng isang itim na butas. Ibig sabihin, ang lagusan ay lalong sumisikip hanggang sumabog ito at dito nabuo ang universo kung saan tayo namumuhay ngayon. Pero ang problema ay ang inang universo ng itim na butas na ito ay dapat mas hindi kapani-paniwala ang laki. Dahil, tulad ng sa atin, naglalaman din ito ng bilyon-bilyong ganitong mga bagay. Ang teoryang ito ay tinatawag na kosmolohiya ni Schwarzschild mula sa pangalan ng radius ng pagkompres. Sinasabi nitong anumang bagay ay pwedeng siksikin hanggang maging itim na butas. Halimbawa, sa daigdig ang radius na yon ay kasinlaki lang ng kahon ng posporo. Ibig sabihin, parang mga laruan na tasa na magkakapatong, pwedeng mag-exist ang mga universo sa loob ng isa't isa. Kung ganoon, posible bang makalipat mula sa isa papunta sa iba? Malamang hindi, dahil sa dahilan na nabanggit natin kanina. Ang itim na butas, kahit pa ito ay universo ng iba, ay hindi kayang takasan ng kahit ano sa mundong ito maliban na lang sa Hawking radiation. Pero ibang kwento na yon. Siyempre, sa kasalukuyang antas ng teknikal na pag-unlad ng sangkatauhan, hindi pa natin kayang patunayan ang teoryang ito. Pero sa teorya, posible ang ganitong senaryo. Kahit papaano, dahil ang ating universo, tulad ng itim na butas, ay may event horizon na hindi natin kayang silipin, kahit paggamit ang mga makabagong teleskopyo tulad ng James Webb. Bilang alternatibo sa Schwarzschild na kosmolohiya, mayroong modelo ng universo ng bula. Naniniwala ang mga taga-suporta nito na sa isang punto, dahil sa magulong paghihiwalay ng bumabagsak na materya sa loob ng itim na butas, maaaring nabuo ang ating universo. Ibig sabihin, hindi ito umabot sa singularidad, bagkus nagsimulang lumawak mula sa kakaibang protuberance na tumalbog papasok sa loob ng guwang.
Patunay na posibleng nasa loob tayo ng itim na butas ay ang bagong tuklas na pag-ikot ng mga galaksiya sa maagang universo gamit ang James Webb Teleskopyo. Ang mga galaksya na tinutukoy ay lumitaw lamang makalipas ang 300 milyong taon pagkatapos ng malaking pagsabog at napag-alaman na umiikot ang mga ito sa iisang direksyon. Dahil dito, naengganyo ang mga siyentipiko na mas pag-aralan ang penomenong ito at naglathala sila ng detalyadong pag-aaral sa monthly notices of the Royal Astronomical Society. Hindi inaasahan ng mga astronomo ang kanilang natuklasan. Ang pagmamanman sa universo gamit ang makabagong teleskopyo ay nakatutok sa pag-aaral ng pagbuo ng mga galaksya at paglago ng napakalalaking itim na butas. Ngunit habang nagmamasid, inasahan ng siyentipikong mundo ang ilang mga sorpresa. Isa sa mga ito ay ang malinaw na nakikitang pag-ikot ng mga galaksya. At higit pa rito, lahat ay umiikot sa iisang direksyon. Dati, pinaniniwalaan na hindi dapat iisa ang direksyon ng lahat ng kumpol ng bituin. Lumabas na 40% ng galaksya ay umiikot pabaligtad sa orasan, habang 60% ay ayon sa direksyon ng orasan. Kabuuang humigit kumulang 270 galaksya ang naimbestigahan. Sapat na bilang para makagawa ng tiyak ng mga konklusyon. Bakit nangyayari ang ganitong fenomenon? Isa sa mga dahilan ay ang kinalalagyan ng ating planeta sa loob ng isang itim na butas. Gayunpaman, seryosong pinapahina ng mga konklusyong ito ang mga teorya sa kalawakan at nagpapakita ng kakulangan sa ating kaalaman. Isa pang paliwanag sa fenomenon na ito ay maaaring ang Doppler effect. Sa ganitong kaso, kinakailangan nating muling i-calibrate ang pagsukat ng mga distansya sa universo upang maiwasan na ang mga pagkakamali. Sa lahat ng kaso, nagtutulungan ang pinakamagagaling na siyentipiko para ipaliwanag ang paradox na ito. Nagpapatuloy pa rin ang mga pag-aaral. Paano kung tama ang unang opsyon na ang paligid ng mga galaksya ay nagpapakitang itim na butas ang ating tahanan? Mayroon bang paraan, gamit hindi direktang paraan, para masukat ang sukat ng pandaigdigang universo kung nasaan ang bunganga na ito? Ipagpalagay nating ang daigdig ay nasa loob ng kokon na kasing laki ng sistemang solar. May matematikong mula sa Universidad ng Massachusetts na nagpalagay nito. Ano ang naging resulta sa huli? Kung tama ang pahayag, siguradong napansin na ng mga tao sa mundo ang mga kakaibang pangyayari sa sobrang limitadong espasyo. Halimbawa, makikita ng mata ang pag-ikot ng itim na butas. Palaging lilitaw ang mga epekto ng pagbaluktot ng oras at materya. Hindi mo na kailangang umalis ng mundo para dito. Sa biyahe mula Berlin papuntang London, madalas maranasan ng pasahero ang spaghettification. Mahirap hindi mapansin ang malinaw na epekto. Gaano nga ba kalaki ang dapat na sukat ng kokon na bumabalot sa daigdig? Malamang, kasing laki mismo ng ating universo. Nakakatakot isipin ang laki ng pinagmulan nitong konglomerado. Mas nakakatakot pa kung paano tunog ang itim na butas sa paligid natin. Mga subtitle. Kamangha-mangha kung paano tayo nabubuhay sa loob ng impyernong ito at hindi man lang natin namamalayan. Ang teoryang ang daigdig ay nasa loob ng itim na butas ay tumutulong maresolba ang issue ng pagkawala ng impormasyon sa lagusan. Matagal nang pinalito ng paradox na ito ang mga astropisiko. Kung tama ang teorya na ang ating universo ay nasa loob ng isang itim na butas, ibig sabihin, hindi talaga nawawala ang impormasyon na itatago lang ito sa ibang lugar. Parang paglilipat lang ng yottabytes ng datos mula sa flash drive papunta sa hard disk. Meron bang mga kahinaan sa mga palagay na ito? Siyempre, at ang una rito ay ang kawalan ng nakikitang ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi pa ito nagagawa ng mga siyentipiko sa eksperimento dahil sa lawak ng larangan ng pag-aaral. Mahirap para sa amin tanggapin ang ideya na baka nabubuhay tayo sa loob ng isang itim na butas. Lalo na kung iisipin kung dami ng bagay bukod sa ating planeta sa espasyo, gaya ng mga sistema ng bituin,
kumpol ng galaksya, at mga anomalya tulad ng nebula. Sa wakas, ang dakilang atraktor at ang pader ng Hercules Hilagang Corona na umaabot ang laki hanggang 10 bilyong liwanag taon. Pero heto ang nakakaintriga. Wala kaya sa mga mega-estrukturang ito ang gawa ng tao? Halimbawa, ang Esfera Dyson. Para magsimula, balikan natin ang teorya. Ang Esfera Dyson ay isang astro-inhinyerong estruktura na nilikha para makakuha ng enerhiya o magbigay ng karagdagang espasyo para sa pamumuhay ng mga kolonista. Sa ngayon, haka-haka pa lang ang proyekto dahil kailangang itayo ang estruktura sa paligid ng bituin o itim na butas. At hindi lang ito dahil ayon sa Kardashev scale, tanging isang sibilisasyon ng ikalawang uri ang kayang magtayo ng ganitong klasing teknolohikal na halimaw. Hindi pa nga tayo umaabot kahit sa unang antas. May iba pang problema dito. Aling planeta sa solar system ang talagang namumukod tangi kumpara sa mga kapitbahay nito? Malinaw na ito ay si Saturn dahil sa mga singsing na pumapalibot sa kanyang malaking baywang. Baka magtanong ka, ano ang koneksyon ng ating gas giant sa Dyson Sphere? Direktang magkaugnay ito. Noong una, sa pag-aaral kay Saturn, may teorya na ang singsing ng planeta ay solid at matigas. Si Christian Huygens, Dutch na matematiko at astronomo, ang unang nagsabing ang singsing ay gawa sa maliliit na partikulo. Kung hindi, ang grabidad ni Saturn ay basta na lang sisirain ang mga ito. Hindi mo ba nakikita ang koneksyon sa Dyson Sphere? Walang duda, ang ganitong mega-estruktura ay hahantong din sa parehong kapalaran gaya ng solidong singsing. Hindi maiiwasang pagkasira. Isinasaalang-alang ang mga opsyon ng napakalakas na makina na palaging itutulak ang sphere o singsing pabalik sa dati nitong pwesto. Pero detalye na lang yon. Gayunpaman, hindi naman kailangang sphere o singsing ang estruktura. Pwede rin itong maging isang kumpol. Alalahanin mo ang pelikulang Geostorm, pero mayroong bang ganito sa ating universo? Lumabas na, may mga natukoy ng mga kandidato. Noong Mayo 2024, inilathala ang isang pag-aaral na tinatawag na Project Hephaestus, kung saan inilabas ng mga siyentipiko ang kamangha-manghang resulta. Sinaliksik ng mga pisiko mula Italia at Sweden ang datos mula sa 3 teleskopyo na nagsuri sa halos 5 milyong bituin ng DOPR. Natuklasan ng mga astropisiko ang mga bagay na tinatawag na SORCOST, na labis ang infrared na liwanag sa gitna ng maraming bituin. Ito ang palatandaan ng mega-estruktura sa paligid ng bituin o grupo ng mga bituin. Kapansin-pansin, ang mga siyentipiko mula sa nabanggit na mga bansa ay nagtrabaho ng magkakahiwalay, ngunit nagkatugma ang kanilang resulta ng pananaliksik. Ito ay nagdudulot ng higit na tiwala sa impormasyong ibinahagi. Ano ang natuklasan ng mga astropisiko? Sa layong 900 light years mula sa daigdig, may mga pulang duwende na dapat ay mas madilim kaysa sa araw. Ngunit kumikislap sila ng 60 beses na mas maliwanag. Bakit? Ayon sa mga siyentipiko, ang sobrang infrared na radyasyon ay nagmumula sa isang hindi kilalang bagay na humaharang sa bituin, mga 15%. Ito ay isang napakainit na mega-estruktura na tinatayang may temperatura na mga plus 400 degrees Celsius. Maaaring Dyson swarm ito, hindi globo, ngunit hindi nababawasan ang halaga ng natuklasan. Posible kayang dulot ng natural na proseso ang ganitong paglihis? Siyempre, posible iyon. Ang ganitong epekto ay nalilikha ng mainit na protoplanetary disk, pero dito, hindi ito tugma. Ang mga pulang duwende na tinutukoy natin ay medyo matatanda na, kaya malabong may mga batang planeta pa ring aktibong nabubuo malapit sa kanila. Maaari rin itong isang likas na pangyayari na hindi pa natin alam, o isang galaksya na nagkataong napunta sa linya. Sa ngayon, umaasa tayo sa teleskopyong James Webb. Siya ang inaasahang magsasagawa ng karagdagang mga spectroscopic na pag-aaral at aalamin kung ano talaga ang pinagmumulan ng infrared na pagbuga. Malalaman kung gawa ng tao o likas ang material para mapatunayan o pabulaanan ang mga teorya. Alam nyo ba kung saan tayo talagang sigurado? Na kahit na may mga hula na mawawala na ang maraming propesyon, tulad ng mga lamplighter, kutsero, operator ng elevator at mga telefonista,
siguradong mananatili pa rin ang mga astronomo dito sa mundo. Dahil siguradong marami pa silang trabaho na aabutin ng ilang siglo. Habang inaayos ng siyentipiko ang radar para maghanap ng signal mula sa malalayong Dyson Sphere at sukatin ang ating itim na butas. Hinihintay namin kayo sa mga komento dahil siguradong marami tayong pwedeng pag-usapan.